ninyo. Alam niyo kung anong recommendation dito kay Senator Robin Hood Padilla ng ilang mga political analyst. Alam niyo kung ano yung sabi? Kumuha ng consultant itong si Robin Padilla kasi kung ano-ano na lang yung lumalabas sa kanyang bibig. Oo, gets niyo kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig ni Senator Robin Padilla. Parang si Sara Duterte, kung ano-ano na lang din yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya ngayon, kung meron man na bigyan ng dito ng consultation, dapat lahat ng nasa majority bigyan ng consultation eh. Oo, kasi parang silang nagaganon no. Nababaliw na parang si Sara Duterte hindi din nag-iisip. Tingnan mo si Sara nasa gitna ng issue sa 13 Judas, minute niya pa talaga. 'Di ba hindi ka ba nag-iisip? Eh di pag-iisipan ka tuloy na yung majority ay kakampi mo. Eh di mas lalo silang pag-iinitan ng taong bayan. Kumbaga ikaw na lang din Sara Duterte yung naglalaglag sa mga kasamahan mo. Ngayon naman, pag-usapan natin itong si Robin Padilla. Diyos ko po, tingnan ninyo. Oo. Parang sabi ng isang political strategist dito, mas maganda kung mayroong consultant itong si Robin Padilla para nag-iisip ng maayos eh. Kaso, parang wala eh. Diyos ko naman, oo. Robin Padilla's authenticity. Sabi nilang, Ito political strategist to mga minamahal. Political strategist to na nag-a-advise lamang kay Robin Padilla. At sana wag tong masamain ni Robin Padilla. Dahil mismo na si Robin Padilla, ang hinahawakan niya is yung constitutional amendments. 'Di ba? Tapos mass media. Hawak mo na nga yung mass media pero ikaw nauuto ka pa ng fake news. Hawak mo yung constitutional amendments, revision, eklabush, pero wala kang alam sa batas. Paano nangyari yon? Hawak mo yung posisyon na yan pero wala kang alam sa batas. Paano nangyari yon? Hindi ka nga magnanakaw pero bobo ka naman. Obstructionist ka. 'Di ba? So paano mo papangalagaan yung hinahawakan mong posisyon kung wala ka sa tamang pag-iisip? Kaya nadadama yung ibang senador sa'yo dahil sa katarantaduhan mo eh. Nahahawa, hindi na din tuloy nag-iisip yung ibang mga senador dahil sa'yo. Gets niyo? Oh. Robin Padilla's authenticity. Sabi ng iba, can sometimes be a disadvantage. Example, what would you advise Robin Padilla after recent social media post about force majeure? I have wonderful advice for Senator Robin Hood Padilla. Please hire good consultants. Please hire good... Please hire good consultants. Force majeure daw. Diyos ko naman, Robin. Ano yung napasok mo sa force majeure? Tapos ano yung iniisip mo na ginegera na tayo? Paano napunta sa digmaan? Robin, tapos panay post. Siya yung tipo ng taong wala nang ambag, puro paparinig. 'Di ba? Hindi na ginagamitan ng utak, puro paparinig. Robin, magtigil ka, pares lang talaga kayo ni Sara. Na-jud something na. May mga kulang-kulang na sa pag-iisip. Utak tarantado. Ikaw yung tipong talentado pero tarantado. 'Di ba? Tarantado ka pero talentado. Oo, hindi ng utak mo, Robin. Registering. And please tap into available resources such as Google, such as Walang bayad. asking AI. Meron namang free Putik na yan. Asking, di ba, Robin, ang sakit nun. Robin, pinagsabihan ka na, please. Oo, mag-ask ka naman sa AI. Mag-ask ka naman sa Google kahit papaano. Oo, kung wala kang consultant, mag-ask ka na lang muna sa internet. Free naman yon para magkaroon ka ng utak. Kasi wala kang utak. Ganon, di ba, mga minamahal? AI. Siguro naman napakadali naman po noon ating minamahal na Senador Robin Hood Padilla na siguro madali namang i-type sa isang search bar kung ano yung definition ng force majeure. Pwede naman siyang magtanong sa legis staff niya. Kasi hindi nga siya nagtatanong kasi nagmamagaling. Puro lang posting, wala namang utak. 'Di ba kaya ginagaya siya nila Piluka eh. Ginagaya siya nila Marcoleta na hindi na din nag-iisip eh. Si Alan Peter Cayetano, ginagaya na din siya. May pa-Pokemon pang nalalaman. 'Di ba? Diyos ko naman, yan yung sinasabi ko sa inyo. If you elect a clown, expect the circus. Lalaruin tayo. Lalaruin kayo. Matotroma kayo sa laro na ginagawa nila. Hindi lang tayo yung matotroma, kundi pera ng taong bayan yung matotroma dito, lalo na yung mga taxpayer. Sino dito yung mga nagbayad ng tax? Tayo, nagbayad tayo ng tax para pampasweldo sa mga putang inang bobong mga senador na yan.
Diba? Nagbayad kayo ng tax. Sino yung nagbabayad dito ng tax? Sige nga, i-comment nga. Sige, comment nyo. Nagbayad na ba kayo ng tax? Comment yes. Sabi ni Alberto, correct. Diba? Sino yung nagbayad dito ng tax? Mag-comment lang ng yes. All of us. Sabi ni Alberto Realista, all of us, nagbabayad tayo ng tax. Diba? Isipin ninyo, sabi ni JYTV, nagbabayad siya ng tax. Si Dark Angel, nagbabayad din ng tax. Diba? So isipin ninyo, nagbabayad tayo ng tax. Sabi ni Papa B Entertainment, ni Max Safe, ni Eugene Vesperas, ni Eduardo Flores. Diba? Lahat tayo nagbabayad ng tax dito. Diba? Kasi naka-live naman tayo. Si Patricio, si Eric De La Cruz. Diba? Lahat tayo nagbabayad ng tax tapos papapansweldo lang natin sa mga bobong senador na yan. Diba? Edgar Tombok. Diba? Lahat tayo nagbabayad ng tax tapos gusto nyo yung tax natin na pupunta sa mga walang utak na mga senador na yan? Sayang. Sayang. Mga minamahal, sayang. Kung ito i-post sa Facebook, tama ba na sabihin na ang nararating na El Nino ay force majeure? And by the way, perfect attendance ang butihing Senator Robin Hood Padilla sa Senado. So ibig sabihin, kung nakapag-perfect attendance siya, there was no force majeure, no act of God that was stopping him from attending every session. Force majeure is exactly that. By definition, it is an act of God that prevents people en masse to go and attend an event or a gathering. So, siguro yun ang yun ang nag-iisang advice ko kay Senator Robin Hood Padilla. Get good consultants, get a good legis staff, and learn how to use knowledge resources. Yan. Diba? Knowledge resources. Kasi wala kang utak. Sakit nun. Wala kang utak, Senator Robin Hood Padilla. Parehas lang kayo. Mga walang utak. Diba? Tingnan ninyo. Kakapasok na balita lang din to, mga minamahal. Meron siyang kaso. Si Robin Padilla may reklamo dito sa CIDG. At sa iba pang mga hawak nilang mga kasamahan. Ito, dagdag na lang natin to, mga minamahala, dagdag na lang natin to. Dahil nga walang utak si Robin, ito na yung napuntahan mo, Senator Robin Padilla, kaso. Laban kay Senador Robin Padilla, kaugnay sa umano'y pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na makaalis ng Senado, hawak na ng Department of Justice. De la Rosa, posibleng umanong magkaroon ng hiwalay na kaso sa ICC sa oras na maaresto. Si RR Tobise sa sentro ng balita. Nilinaw ng legal representative ng mga biktima sa International Criminal Court na hindi dapat maantala ang nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026 sakaling maaresto o maisuko sa ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso laban kay de la Rosa kung maisusuko ito sa ICC. Pero depende pa rin sa prosecution at sa desisyon ng chamber kung hiwalay o pagsasamahin ang mga proceedings. Well, dapat po hindi makakapag-apekto po kung ano man pong mangyaring sa pag-aresto at pag-surrender kay Senator Bato. Dahil una po, base na rin po sa mga previous chamber practice, pwedeng separate po kasi yung kaso. Now, let's say po, na-aresto po si Senator Bato de la Rosa at na-surrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, the prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. So pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naayon po yan sa kung anong magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang reklamo ng CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng DOJ ang reklamo kahapon, May 28. Isa sa ilalim ito sa evaluation alinsunod sa itinakdang proseso at mga umiiral na panuntunan. Sakaling may sapat na ebidensya, isa sa ilalim ang reklamo sa masusing preliminary investigation para matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang senador at iba pa. Ayon sa DOJ, magbibigay lamang ng karagdagang detalye kapag nasuri na ang reklamo at kung may batayan para ito ay idakit sa preliminary investigation. Hindi pa malinaw kung anong klaseng reklamo ang inihain laban kay Padilla.
Pero kaugnay pa rin ito ng umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Samantala, hindi naman nangangamba si Andres na maaantala agad ang trial dahil sa panibagong assessment sa kalusugan ni Duterte para humarap sa paglilitis. Anyway, 'di ba? Yan yung epekto ng hindi paggamit ng utak ni Senator Robin Hood Padilla. Gets ninyo? Kaya yung ibang mga senador, ginagaya na din itong si Robin Padilla na hindi na lang din nag-iisip kasi nagkakasama sila eh. 'Di ba? Apektado mga minamahal. Oo. Tapos ngayon, i-divert nyo na naman yung issue. Paano nila dinadivert, mga minamahal?